Hinata, hindi talaga pwede. Pagsisisihan mo yan. Tulungan mo ako. Winying, masyado ka nang matanda, kaya tanggal ka na. Supervisor, baka nagkamali lang po kayo. 4 na po pa lang ako. Simula ngayon, ang kumpanya ay magpapatupad ng youth-oriented management. Youth-oriented, naintindihan mo ba? Simula ngayon, ang mga cleaner ay dapat 35 taong gulang pababa. 4 na po ka na at ngayon ka lang natanggal, magpasalamat ka na lang at hindi ka pa natanggal noon. Pero, Huwag ka na magreklamo! Bago matapos ang trabaho, linisin mo ang lahat ng banyo sa buong gusali. Kung hindi, wala kang sahod. pero, ang gabi na. May nag-overtime pa ba sa kumpanya? Apat na pong taon kong pinangalagaan ang aking dangal. Tapos kinuha lang ang isang lalaki mas bata sa akin. Anong nangyari? Nasaan ang babae kagabi? Ano to? Natulog lang tapos tumakas. Ang babae niyan, interesante. Boss Lee, sa labas po ng opisina nyo, bakit may toilet brush? Boss Lee, Ikaw na. 23 taon nang hindi lumalapit sa babae. Ang Young Master Lee, ang King of Hell ng Haicheng, ay nagawang makasama sa kama ng isang tao. Alamin mo para sa akin, sinong babaeng yon kagabi? Ay, Boss Lee. Kahit ang Young Master Lee na matagal lang nagpipigil, ay hindi nakapagpigil. Nagtataka ako kung sinong babaeng yon. Kuya, tingnan niyo po, ang sariwa ng isdang kakakatay lang. Bumili na po kayo ng isa para ipang sabaw sa ate. ayoko! Kawawa naman talaga si Wenying. Dati, nabuntis siya ng hindi kasal at pinalaya siya ng sarili niyang ina sa bahay habang malaki ang tiyan. Tapos, muntik pa siyang mamatay sa panganganak. Hindi lang yan. Sa loob ng maraming taon, pinagsasamantalahan pa rin siya ng pamilya niya. Ang kuya niya, may kapansanan. Ang pambayad sa ospital, sa kanya pa rin hinihiram. Ang babae niyan, ang hirap ng buhay niya. Oo nga. Mama, nakauwi na po kami galing eskwela. Yang, Saojiao, nakauwi na kayo. Bilisan nyo, ibaba nyo na ang bag nyo at mapahinga. Mama, tutulungan ka namin. Yaya! Kasalanan ko. Walang silbi si Mama. Hindi ko kayo nabigyan ng kumpletong pamilya. Ma, sinabi ko na ayaw kong magpakasal. Kahit anong pilit mo, wala ring mangyayari. Li Xiuchen, akala mo ba gusto kang pilitin ni Mama? Hindi ba ang mga lalaki sa pamilya ninyong Li, kapag lumampas ng 30, wala na magiging anak? 29 ka na ngayon. Kung hindi ka pa mag-aanak, hindi ka na makakapag-anak. Wala akong pakialam. Ngayong taon, kailangan mong bigyan ako ng apo. Sinabi ko na, wala akong interes sa mga babaeng yon. Sino ang gusto mong maging ina ng anak ko? Kung gayon, sino ang interesado ka? Ang babaeng yun, 6 na taon nang nakakaraan. Hahanapin ko siya. May meeting pa ako. Hindi na muna kita kakausapin. Hoy, Xiucheng! Li Xiucheng! Mama, si Yang Yang at Chow Chow, wala ba talaga kaming papa? Oo nga, Mama. Ang papa ninyo. Para! Bakit, Boss Lee? Bawal huminto sa kalsadang ito. Bakit parang pamilyar ang figura ng babaeng yun? Ang pamilyar. Siguro nagkakamali lang ako. Sige, ituloy mo ang pagmamaneho. Sige po, Boss Lee. Mama, natapos ko na po lahat ng advanced Olympiad problems sa ika-6 na baetang ng elementarya. Ipakikita po sa inyo ngayon. Mama, tingnan niyo po.
Ito po ang papel ko. Lahat po ng ito, nasagutan ko ng tama. Patutunayan ni Yang Yang ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang mga marka. Para malaman nila na kahit anak lang ang isang ina, kayang-kaya pa ring maging mahusay. Sina Yang Yang at Chow Chow ang pinakamagaling. May delivery ka! Tindera ng isda! Salamat. Mga kapitbahay, hali kayo. Si Yang Yang namin, natanggap sa Lihua Elementary School. Lihua Elementary School? Iyon ang pinundohan ng Lee Group. Iyon ang pinakamagandang pribadong paaralan sa buong bansa. Ang mga ordinaryong bata, hindi makapasok dyan. Yung boss siya na may grocery sa kabilang kanto, nag-donate na ng milyon-milyon. Pero hindi pa rin niya napasok ang anak niya. Oo nga. Ang elementarya na yan, may partnership sa maraming sikat na paaralan sa ibang bansa. Pagka-graduate ng mga estudyante, diretsyo na sila sa mga Ivy League schools. Sabi ko na nga ba, itong si Yang Yang, siguradong magiging matagumpay. Kung yumaman ka dahil sa anak mo. Huwag mo naman kaming kalimutan, kaming mga lumang kapitbahay mo. Isyahan, sangpuan, sandanan, libuhan, 10,000. 110,000. Para sa mga tulad namin, ilang taon na naming ipon yan. 110,000 kada semestre. 220,000 yan kada taon. Sa loob ng 6 na taon, aabot yan ng... Haying, pag-isipan mo yan ng mabuti. Wala talaga akong ganong kalaking pera ngayon. Aying. Nasaan ang tatay ng bata? Ang laki-laking bagay ng pag-aaral ng bata. Wala ba siyang pakialam? Masyadong madilim noong gabing yun. Hindi ko man lang nakita ang mukha ng lalaking yun. Pero napakabata niya. Kahit pa mahanap ko siya, baka hindi rin siya makatulong, di ba? Ang tatay ng mga bata, namatay na dahil sa sakit. Sige na, sige na. Sa hinaharap, si Yang Yang ay kikita ng napakaraming pera para magkaroon kayo ni ate ng magandang buhay. Si Zhao Zhao din ay mag-aaral ng mabuti at kikita ng pera kasama si kuya para alagaan si mama. Malaki na sina Zhao Zhao ay Yang Yang. Ang sipag ng dalawang bata. Hindi ko rin sila pwedeng pabayaan. Ang daming pera na hiniram sa akin ni kuya para sa gamot niya. Panahon na para bayaran nila yon. Diyos ko, pagpalain nawa. Bigyan niyo po sana ang matandang ito ng malusog at matalinong apo na lalaki. Pagpalain nawa ng Bodhisattva, Amitabha Buddha. Madam Lee ito, ang sa Lihua Elementary School ngayong taon, listahan ng mga inasahang matatanggap. Pakisuri po. Madam Lee, dahan-dahan po kayo. Pakisuri po. Ang lihua ay sadyang para sa mga anak ng mayayamang pamilya. Mataas ang pamantayan nito. Bakit sa listahan ng mga tinanggap na yung taon, mayroong bata mula sa mahirap na pamilya? Madam Lee, ganito po kasi. Ang batang ito ay si Wen Yang. Nabalitaan pong napakatalino niya. Isang henyo na bihira lang makita sa loob ng isang siglo. Ayaw palampasin ng lihua ang ganitong talento. Kaya naman, tinanggap nila siya kahit hindi pasok sa pamantayan. Ganon pala. Mula sa mahirap na pamilya, lumabas ang isang henyo. Makalik. Kung may apo lang sana ako tiyak na magiging kasing galing din niya. Madam Lee, syempre naman po. Magkakaroon din po kayo. Pero sa sitwasyon ng pamilya ng batang ito baka, hindi niya kayang bayaran ang tuition sa lihua. So, ang ibig niyo pong sabihin? Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng welcome party para sa mga bagong estudyante. Imbitahin mo rin si Wen Yang. Gusto ko siyang makita ng personal. Kung talagang mahusay siya sa pag-aaral at pag-uugali, susuportahan siya ng pamilya Lisa, lahat ng gastusin niya sa pag-aaral sa hinaharap. Sige po, ayusin ko po agad. Sandali eh. Kung gagawa tayo ng mabuting gawa, ang pagsuporta lang sa isang bata ay parang magmumukhang kuripot ang pamilya Lee. Mas mabuti pa, maghanap ka pa ng ibang mga bata mula sa mahihirap na pamilya. Imbitahin mo silang lahat dito. Kung mayroon pang mahuhusay, sasagutin natin ang kanilang matrikula, lahat-lahat. Opo, naintindihan ko po. Ako, ang matandang babaeng ito, para lang magkaroon ng apo, nagpatayo na ako ng mga paaralan mula kindergarten hanggang kolehiyo at patuloy akong gumagawa ng mabuting gawa. Sana ang lahat ng pagsisikap na ito ay hindi masayang.
Bodhisattva, tulungan mo po. Kailangan mong tiyakin na ang pamilya Liay magkakaroon ng maraming supling. Umuwi na po ako kasama ang mga bata. Wenying! Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na umuwi? Ma, nakapasa po si Yang Yang sa pinakamagaling na pribadong paaralan dito sa Haicheng. Ang matrikula po sa isang semestre ay 110,000. Sa loob ng maraming taon, ako po ang gumastos para sa papapagamot ng binti ni Kuya. Pwede po bang pahiramin niyo muna ako ng bahagi ng pera para mabayaran ko po muna ang matrikula ni Yang Yang? Kukunin ko lang ang pera at aalis na. Wenying! Kung alam ko lang na ganyan kakagastos sa amin, sana pinapalaglag ko na lang ang 2 bata noon. Sa loob ng maraming taon, ganyan ang trato niyo sa amin. Pero patuloy ko pa rin ibinibigay ang pera sa inyo. Ngayon na nahihirapan ako, hindi niyo ba ako matutulungan? Tulungan ka? Bakit naman kita tutulungan? Kung hindi ka lang nabuntis ng walang asawa noon, hindi sana natakot ang kuya mo at nahulog mula sa construction site. Ang pagpapagamot sa binti ng kuya mo, utang mo yan sa kanya. Ako? Ma! Mises! Marami akong napanalunan sa baraha ngayon! Ano kakainin natin sa tanghalian? Kuya, ang binti mo. Hindi ba sinabi ni mama at ate na maluba ang sugat mo at hirap ka nang makatayo? Kakalis ko ng sandali. Sumakit na naman ang binti ko! Kaya pala, inunoko niyo lang ako. Dahil akala ko lumpo ang kuya ko, kaya ako kayo tinutulungan sa loob ng maraming taon. Kayo. Hayana, sa loob ng maraming taon, hindi bababa sa 100,000 ang naibigay ko sa inyo. Bigyan niyo lang ako ng 10,000. Dali, ibigay mo na sa akin ang pera. Kung hindi, isusumbong kita sa pulis. Dahil sa 2 salot na yan, si Wenying, hindi na madaling lokohin. Kailangan ko makaisip ng paraan para mawala sila. Magkakapamilya tayo. Aying, bakit na ba nagkakaganyan? Hindi ba pera lang ang gusto mo? May alam akong paraan para kumita ng pera. Ano ang gusto mong gawin? Balita ko, ang pamilya Lee, ang pinakamayamang pamilya, ay pipili ng mga bata para dumalo sa isang salusalo. Uwanga! Sabi nila, baliw na si Madam Lee sa pagkakaroon ng apo. Para makalikom ng swerte at mag-anak, magbibigay siya ng scholarship sa ilang bata. Sinong bata kaya ang mapipili? Napakaswerte naman ng pamilyang yon. Tingnan niyo ang convoy na yan! Dumating na ang sasakyan ng pamilya Lee. Ay, Butler Lee! Dumating na rin kayo! Nandito na lahat ng batang pinapahanap nyo. Tingnan nyo. Mabuti. Mga bata, sino sa inyo si Wenyang? Kuya, Nasaan si Venyang? Venyang! teka! Peste ka! Nahuli kita! Lagot ka sa akin! Sigil! Ikaw! Bakit kakamukha ng Young Master Lee nung bata pa siya? Butler, halika! Maglaro tayo ng taguan! Kapag natalo ka, pasakay mo ako sa likod mo! Si Helike. Sumama ka sa akin! Sige! Sino ka ba? Ang pamilya Lee ng Haicheng. Ang pamilya Lee ng Haicheng? Hindi ba yan ang pamilya ng pinakamayamang tao? Ibig sabihin ba, itong cute na bata ay may koneksyon sa pamilya Lee? Bata? Ano ang pangalan mo? Ako po si Wenyang. Tinatawag po ako ni Mama na Yang Yang. Wenyang. Ikaw ang Wenyang na pinayagang makapasok sa Lihua Elementary School kahit hindi pasok sa pamantayan. Ang pagpunta ko rito ay para talaga sa'yo. Yang Yang, Jojo. Ikaw ba ang ina ni Wenyang? Ako nga po. Sinangban, ganito po kasi. Si Wenyang po kasi ay napakatalino. Pinayagan siyang makapasok sa Lihua Elementary School kahit hindi pasok sa pamantayan. At saka, ang aming Madam Lee ay lubos din siyang hinahangaan. Kaya pinapunta niya ako rito para hanapin kayo, para tulungan siyang makapag-aral. Hindi ko alam kung anong inyong palagay. Tutulungan siyang makapag-aral? Kung gayon, makakapag-aral na si Yang Yang namin. Ang galing! Ang galing! Salamat po, Madam Lee. Kahit pa libre ang matrikula nila, gagastos pa rin sila sa trabaho at kasal sa hinaharap. Hanggat nandiyan pa ang dalawang yan, hindi magbibigay ng pera si Wenying ng maayos sa atin. Kailangan nating ayusin yan agad.
Ikaw, Ginoo, sa tingin ko ay nagkamali ka. Ang dalawang batang yan napadumi ng mga yan. Paano naman sila magiging matalino? Ate, pwede mo akong murahin? Pero wag mong insultuhin si Yang Yang. Dati ka nang nagtrabaho sa Lee Group. Dapat alam mo ang kahihinatnan ng panloloko sa pamilya Lee. Anong genius child? Sa tingin ko, mahilig lang magyabang yan. Sinasabi ko sa'yo, habang hindi pa lumalaki ang gulo, umamin ka na agad. Kung umabot pa yan kay Madam Lee at mabuking pa, tuluyan ng hindi makakapag-aral ang dalawang yan. Nagtrabaho siya sa Lee Group? Nabuntis na walang asawa? Ang ana, kamuhang-kamuha pa rin niyang Master Lee. May ganun ba talagang pagkakataon sa mundong ito? Ganoon ba talagang pagkakataon sa mundong ito? Imposible. Siyang Master Lee, hindi naman mahilig sa babae. Yung mga socialite at mayayamang babae, wala siyang nagustuhan ni isa sa kanila. Paano siya magkakagusto sa isang matanda at probinsya ng babae? Hindi. Sigurado ako nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Hindi nagsisinungaling si Mama! Isa akong henyo! Kung henyo ka, ako naman ang diwat ang nahulog mula sa langit. Sabi ko, henyo ako! Sabi ko, ayoko nito! Hayag ka, naglakas loton, itulak ako. May nanay pero walang tatay. Na yon, ako mismo ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Pigilan mo yan. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para maging ganyan kakalakas ng loob? Umalis ka. Ang batang ito, parang kopya lang ni Young Master Lee noong bata pa siya. Parang hinulma sa iisang amag. Baka nga talaga siya ang nawawalang dugo ng pamilya Lee. Baka nga talaga siya ang nawawalang dugo ng pamilya Lee. Sa new student banquet pagkatapos ng 3 araw, kailangan kong ipagkita si Old Madam Lee at si Young Master Lee sa bata. Yung babae 6 na taon nang nakakaraan. Hindi pa rin ba nahanap? Host Lee, na-check ko na ang lahat ng empleyado ng inyong grupo na nasa tamang edad noong taon na yon, pati na rin ang mga babaeng bisita na pumunta sa kumpanya noong araw na yon. Wala po sa kanila ang hinahanap ninyo. Isang buhay na tao, paano bigla na lang nawala? Kumusta na ang pag-ayos ng CCTV? Masyadong madilim po ang pasilyo noong araw na yon, kaya hindi malinaw ang kuha ng CCTV. Pero huwag po kayong mag-alala. Nakipag-ugnayan na po ako sa pinakamagaling na technical team sa ibang bansa. Dapat ay may resulta na po agad. Bago lumabas ang formal na resulta, ipapatuloy mo ang pag-imbestiga. Lahat ng dating babaeng empleyado ng kumpanya, kung wala sa mga kasalukuyan, hanapin ang mga nag-resign. Mga nag-resign? Kahit yung mga nasa edad 40-50, kailangan din i-check? I check. Yang, Zhao. Ngayon ay inanyayahan tayo ni Madam Lee sa hapunan. Naalala niyo pa ba ang sinabi ni Mama sa inyo? Naalala ko po, ako po ang sinusuportahan ni Madam Lee, kaya kailangan ko po siyang pasayahin. Naalala ko po, si Kuya po ang sinusuportahan ni Madam Lee, kaya kailangan po niyang pasayahin si Madam Lee. Ang galing ng mga baby ko. Ang aming si Chuang-Chuang! 3 malaking mangkok ang kaya niyang ubusin sa isang kainan. Kahit baboy, hindi siya kayang tapatan sa pagkain. Ate? Bakit ka nandito? Bakit? Ang pamangking ko sa panig ng asawa ko, napili rin ang pamilya Lee. Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Akala mo ba dahil lang nakakapit ka sa pamilya Lee, ang nakanagad sa buhay? Gusto mo kaming iwanan at magpakasaya mag-isa? Hindi mangyayari yan! Ate, ang kamba mong apo, ang cute-cute. Ano nga po? Mga anak niya yan! Ay, pasensya na po. Ayos lang. Mga anak ko nga sila. Sabi nila, malaki ang panganib sa mga nagbubuntis sa matandang edad. Kambal pa kayo. Ang hirap siguro niyan. Nasaan ang tatay ng mga bata? Hindi niyo ba siya kasama? Ako. Hindi pa ako kasal. Apat na po na hindi pa kasal? Hamibang tao, mukhang inosente. Pero ang totoo, malandi pala. Sa isang high-class na event tulad nito sa pamilya Lee, hindi ko alam kung paano nakapasok ang ganyang klaseng tao. Tayo mas, mabuting lumayo sa kanya. Mahilig gumawa ng kalokohan sa labas. Paano kung magkasakit pa, di problema. Bongga. Jijia, simula ngayon, lumayo ka sa 2 batang yan. Huwag kang makipaglaro sa kanila. Narinig mo ba?
Bakit parang pamilyar ang batang yan? Yang! Siyangga. Yang, ayos ka lang ba? Ay, naku! Pasensya na. Bakit narito ang klina na yon? Bakit siya narito? Yang, sige na. Gagamutin ka ni Mama ngayon. Zhao, tara na. Boss Lee, pasensya na po talaga. Si Wenyang, namanan niya sa nanay niya. Walang pinag-aralan. Kanina, nakipagtalo siya sa ibang bisita. Ngayon naman, minangga ka pa niya. Pero huwag kang mag-alala, palalayasin ko sila agad. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para paalisin ang bisita ng pamilya Lee? Ang boses ni Boss Lee. Bakit parang kamukha ng lalaki 6 na taon na ang nakalipas? Pasensya na. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Umalis ka. Puta ka! Humanda ka sa akin! Hanapin ang family doctor. Gamutin ang bata. Na yun lang nangyari to. Ang King of Hell ng Haicheng, gumagawa rin pala ng kabutihan. Sumama po kayo sa akin. Papa! Ikaw ba ang papa ko? Pasensya na po. Bata pa po kasi, hindi pa nakakaintindi. Halika na. Kakaiba. Nang makita ko umiiyak ang batang babae kanina, bakit parang sumakit ang puso ko? Osre, ang CCTV footage 6 na taon nang nakakaraan. Nayos na. Tara tingnan agad natin. Ang pamilya Lee, matagal nang hindi ganito kasigla. Ang daming bata sa bahay. Mas cute pa sa isa't isa. Nakakatuwa lang tingnan. Kung sana, meron din akong ganitong ka-cute na apo. Sana. Madam, ang batang ito, siya po si Wenyang na pinayagan ninyong makapasok kahit hindi pasok sa pamantayan. Ito po ang kanyang ina at kapatid. Magandang gabi po, Madam Lee. Magandang gabi po, Lola Lee. Mabuti. Huwag kang maging mahirap sa edukasyon. Magaling kang ina. Mula ngayon, ang matrikula ng pamilya mo, sagot na ng pamilya Lee. Halaga po. Salamat po, Madam Lee. Ang cute talaga ng kambal na to. Halika, lapit kay Lola para makita ka ni Lola ng maayos. Ang batang to, bakit kamuhang-kamuha ni Xiu Chen nung bata pa siya? Madam Lee, may gusto po akong ibunyag. Gusto kong i-report na nagnakaw ang batang yan. Madam Lee? Nakita ko po ang bastardo na yan na palihim na pumasok sa kwarto ng pamilya Lee at nagnakaw ng game console. Mamaya, mapapatunayan ang krimen ng pagnanakaw. Madam Lee, Si Yang po ay mabait at masunurin mula pagkabata. Hindi po siya gagawa ng pagnanakaw. Sabi mo nagnakaw siya? May ebidensya ka ba? may ebidensya po! Madam Lee, malinaw na malinaw po ang ebidensya. Madam Lee, huwag po kayo magkaloko sa peking pagpapanggap niya. Itong si Wenying, nabuntis ng walang asawa. Sabi nga ng kasabihan, ang anak na pinalaki ng ganyang ina. Paano ba naman magiging malinis ang kamay niyan? Diba? Ganyang klaseng tao, makakapasok din sa lihwa. Nakakahiya naman sa reputasyon ng lihwa. Magdanakaw nang ga, sinungaling pa. Siguradong masisira ang mga bata. Masamang lahi talagang batang yan. Ngayon nagnakaw, bukas baka pumatay na at manunog. Paalisin yan, tanggalin ng scholarship niya. Mga ginoo at kinang, kumalma muna kayo. Ang Lihua Elementary School ay tumatanggap lang ng mga estudyantang may magandang asal at matatalino. Kung talagang nagnakaw ang batang ito, ang Lihua ay siguradong kakansilahin ang kanyang pagpasok. Tatalali, dalhin mo sila sa baba. Imbestigahan ng maigi. Ayop, katalagang bata ka? Ang bilis mong magsinungaling! Ganyan ba ang turo ng nanay mo sa'yo, ha? May saksi at ebidensya na. Ayaw pa rin umamin. Kailangan mo talagang disiplinahin ang anak mo. Butler Lee, bakit hindi mo pa sila ilabas? Kung alis ka ngayon,
Kakanselahin lang ang pagpasok niya. Pero kung mapupumilit ka pang manatili dito, mag-ingat ka. Baka sa buong Haicheng, wala kang mapasukang eskwelahan. Ang ganyang eskwelahan, hindi ko naman kailangan. Ang pagkawala ng Lee Group ay magiging kawalan lang ng mga kasosyo ninyo. Ma, huwag ka na mag-alala. Pablaki ko, siguradong tutulungan kitang pamahalaan ng maayos ang kumpanya. See? Pinapaalis na kayo ni Madam Lee? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi niya? Ha? Butler Lee! Hindi mo pa ba sila itinataboy palabas? Sanali. Bakit ang batang ito palaging ipinapaalala sa akin si Shucheng? Oo nga. Mukhang totoo naman. Ang bata ay umiiyak ng ganyan. Baka naman mali ang pagkakaintindi natin sa kanya. Bawat pamilya ay may sariling problema. Baka nga, personal na galit lang ito. Boss Lee, sa ganitong antas lang po namin may babalik. Tagalin? Siya bang babae nung gabi niyon? Siya? Tara, punta tayo sa banquet hall. Opo. Ibigay mo sa akin. Huwag ka munang magmadali. Maraming doktor ang pamilya Lee. Pupunta na ako. Madam Lee! Sige na, nagnakaw na nga, ayaw pa umamin. Mukhang talaga bang iniisip ninyong madali lang kaming apihin ang pamilya Lee? May tao ba diyan? Palayasin ninyo sila! Mga mamamatay tao kayo! Kung may mangyaring masama sa anak ko, hindi ko kayo palalapasin! Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Jojo! Ayos lang yan. Nandito si Mama. Gagawa ng paraan ni Mama para iligtas ka. Ano ang ginagawa ninyo? Magandang araw, young master. Tigilan ninyo yan! Ang sakit ng dibdib ko. Boss Lee, inatake ng hika si Zhao Zhao. Malapit na siya mawala ng buhay. Pakiusap, iligtas mo siya! Pakiusap, iligtas mo siya! Ano nangyayari dito? Boss Lee! Huwag kang mapapalinan sa kanyang kaawa-awa mo ka! Ang babaeng ito ay napakatuso! Lee, Tsuifa! Kung may mangyaring masama sa anak ko, hindi kita patatayamikin! Agad na ipatawag ang doktor. Kung maantala kayo, wala na kayong trabaho. Ayos lang, ayos lang. Jojo! Kumas na huli pa. Hindi na maisip ang mangyayari. Boss Lee, nakuha na ang CCTV. Si Wenyang hindi talaga pumasok sa kwartong yon. Sali, Suifang. Ang naglagay ng game console na yan sa bag niya ng palihim. Talaga mo pinagbintangan niya lang. Ang galing, umarte. Nalinlang niya tayong lahat. Ang malas naman na mag-ina. May ganyang kasamang kamag-anak. Naglakas loob siyang apihin ng babaeng pinapahalagahan ni Boss Lee. Ngayon mukhang nakatama siya sa matigas na bato. Li Tsuifang, naglakas loob kang gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilya Lee. Inakala mo bang tanga ang lahat ng miyembro ng pamilya Lee? Madam Lee! Ako? Boss Lee, nagkamali ako! Hindi ko na po uulitin! Kayo na po ang bahala, patawarin niyo na po ako! Hindi ako ang makakapagdesisyon dyan. Depende ang sa biktima. Wenying! Nabalib ka na ba? Ako ang hipag mo! Hipag! Mamamatay tao ka! Dahil sa'yo, halos mamatay ang anak ko! Papatayin kita! Humungi ka ng tawad sa anak ko! Bakit ka ganyan? Bakit hindi ka humingi ng tawad sa anak ko? Papatayin kita! Dalhin niyo si Li Tsuifang. Gawin ng nakasanayan. Huwag lang patayin. Masusunod. Ano ginagawa niyo? Ano? Wenying, hindi kita paralapasin! Sa loob ng mga taon, mag-isa niyang pinalaki ang dalawang bata. At meron pa siyang mga kamag-anak na rin ta. Paano niya nakayanan ng lahat ng ito? Ligtas na ang pasyente. Kailangan lang niya magpahinga ng ilang araw. Dalhin si Zhao Zhao sa pinakamagaling na ospital sa buong Haicheng para sa isang full body checkup. Ang pamilya Lee ang sasagot sa lahat ng gastos. Si Kepo, yusing ko agad. Boss Lee! Bakit po kayo? Nangyari ang insidente sa pamilya Lai. Ako ang dapat managot. Kapag gumaling na si Zhao Zhao, hayaan siyang sumama kay Yang Yang. Mag-aral ka sa Lihua Elementary School. Alaga? Salamat, Boss Lee. Sabi ng lahat, si Boss Lee ay walang puso.
Hindi ko inakala na mabait pala siya. Hey ha, Wenying. May itatanong ako sa'yo. Ang dalawang batang ito, anak ko ba sila? Ano? Ano? Ang babae sa video, ikaw ba yan? Hindi ba ito ang CCTV footage ng gabing yon? 6 na taon na ang nakalipas? Ibig sabihin, si Boss Lee ang lalaki noong gabing yon? Sagutin mo ang tanong ko. Ang babae sa video, ikaw ba talaga yan? Ang dalawang batang ito. Mangga-anak ko ba talaga sila? Ang mga mayayaman ay naghahanap ng kapantay. Kung malalaman niya na palihim kong ipinanganak ang kanyang mga anak, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Baka pa nga, saktan niya sina Yang Yang at Zhao Zhao. Hindi. Sigurado ka ba dyan? Ang araw na yon, hayang araw na tinanggal ako sa Lee Group. Maaga talaga akong umalis. Imposibleng ganun ako katagal sa opisina. Kung ganoon, nagkamali nga ako ng pagkakakilala. Ang pantanggal sa'yo dati ay isang pagkakamali sa desisyon ng kumpanya. Bilang kabayaran, pwede kitang ibalik sa logistics department. Doble ang sweldo. Hindi. Huwag na po. Kung araw-araw akong nasa ilalim ng ilong ni Boss Lee, paano kung malaman ang tungkol kina Yang Yang at Zhao Zhao? Paano na? 50,000 ang buwan ng sweldo. Madali lang ang trabaho. Boss Lee! Salamat sa kabutihan mo. Pero 80,000 ang buwan ng sweldo. hindi ito tungkol sa pera. 100,000 ang buwan ng sweldo. 4 na araw na trabaho, 3 araw na pahinga. Gagawin ko! Gagawin ko paglilinis! Yang Yang, Zhao Zhao. Patawarin niyo si Mama. Sobrang laki ng inaalok niya. Kapag naipon ko na ang tuition niyo sa kolehiyo, magre-resign na si Mama sa Lee Group. Madam, ang batang babae na yon, ligtas na po siya sa panganib. Mabuti naman. Kung sakaling may nangyari talaga sa handaan ng pamilya Lee at may namatay, hindi maganda pakinggan kung kumalat. Opo. Pero Madam Lee, nitong mga nakaraang araw, mas nagiging maalalahanin ang young master sa mag-ina. Anong ibig mong sabihin? Madam Lee, hindi niyo ba napapansin na ang batang si Wen Yang ay kamukhang kamukha ng young master noong bata pa siya? At si Wen Ying dati, natatrabaho bilang janitress sa Lee Group. Paano kung... Walang galang! Lalo Lee, ang pamilya Lee, binayaran ka namin ng malaking halaga. Hindi para siraan ng anak ko! Si Wen Ying, halos kaedad ko na siya. Paano siya magiging manugang ko sa hinaharap? Kung kumalat ang balitang ito, Saan namin ilalagay ang mukha ng pamilya Lee? Patawad po, madam. Nadulas lang po ako. huwag mo nang ulitin ang ganyang mga salita, ha? Opo. Umuwi ka na! Si Xiu Cheng, sa loob ng maraming taon, hindi siya nagkaroon ng karelasyon. Baka may kakaiba siyang gusto? Kung talagang mag-uwi siya ng isang matandang babae. Eh di ako naman angat, hindi na ako magkakaapo. Hindi pwede. Habang ang batang yan ay hindi pa nakakagawa ng anumang kalokohan, Kailangan kong bilisan at maglagay sa tabi niyang isang angkop na mapapangasawa. Hello, Madam Lee? Xujian, gusto mo ba magtrabaho sa Lee Group? Mama, good luck sa trabaho! Si Anya at ang kapatid ko ay naging mabait din sa school na yon. Hinihintay ka ni Zhao Xiao at Kuya umuwi. Ate Waning, bakit ka nakangiti? Tingnan mo, ito ang mga anak ko. Talaga? Patingin nga. Ang cute naman nila. Pero yung kilay at mata ng batang lalaki, bakit parang kamukha ni Boss Lee? Huwag kang mabiro. Paano mangyayari yan? Bakit ka kinakabahan? Pinupuri ko lang ang anak mo. Si Boss Lee, kahit medyo mainitin ang ulo, gwapo pa rin naman. Wala pa ako nakitang mas gwapo pa kay Boss Lee, hindi ba? Boss Lee, 5 minuto na lang at magsisimula na ang meeting. Si Boss Lee ay bata pa at matagumpay. Ang mga batang babae na tulad ninyo, sigurado magugustuhan siya. Ako, matanda na ako. Kailangan kong kumita at magpalaki ng mga anak. Paano kung magkakaroon ng oras para bantayan siya? Boss Lee, tuloy pa ba ang meeting ngayon? Tuloy. Patingin po ulit naman. sa susunod na lang. Kayo, 2, oras ng trabaho. Sino ang nabigay sa inyo ng pahintulot na magtamad-tamaran dito? Suyu Qian-Qian-Ya. Bagong dating na supervisor ng logistics ng kumpanya. Narinig ko na si Madam Lee mismo ang naglipat sa kanya dito. Childhood sweetheart siya ni Boss Lee. Hindi natin siya kayang kalabanin.
Bakit hindi pa kita nakita dati? Bagong dating ka? Magandang araw, Supervisor Yu. Ako po ang bagong dating na janitress. Paano ba magtrabaho ang HR department? Kahit ganitong matandang babae, tinatanggap pa rin. Ang e-group ay kumpanya, hindi retirement home. Bakit parang pamilyar ang matandang babaeng ito? Itaas mo ang ulo mo. Bakit siya? Paano nangyari ito? 6 na taon na ang nakalipas. Hirap na hirap akong makahanap pagkakataon para bigyan siya ng gamot. Pero naunahan ako ng matandang babaeng ito. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagpakita na naman siya sa kumpanya. Siguradong nandito siya para guluhin si Kuya Xu Cheng. Wen Ying, tama? Bilisan mong mag-impake at umalis ka. Tanggal ka na sa trabaho. Tanggal? Anong karapatan mo? Dahil tamad ka sa trabaho at nahuli pa kita. Lunch break na yon. At saka, ngayong araw, natapos ko na lahat ng trabaho ko. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong i-check. Kapag natapos, pwede nang magpahinga. Nalinis na ang sahig ng isang beses. Hindi mo ba alam na pwede pang linisin ulit? Kinuha pa ng kumpanya para magtrabaho, hindi para mag-relax. Dati, para lang mabuhay, lagi akong ititiis. Pero nadamay ang 2 kong anak sa paghihirap. Para kina Yang Yang at Xiao Zhao. Hindi na ako pwedeng maging tulad ng dati, na hinahayaan lang akong apihin. Supervisor Yu Qianqie, bagong upo ka pa lang. Inaabuso mo na ang kapangyarihan mo. Basta-basta ka na lang nagtatanggal ng empleyado. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Boss Lee at magalit sa'yo? Hayop ka! Isang hamak na janitress ka lang. Sino ka para magyabang? Nakuha mo pang gamitin si Kuya Xu Cheng para takutin ako. Mukhang kailangan ko, talagang turuan ka ng leksyon na yon. Para malaman mo ang lugar mo. Anong nangyayari dito? Bakit ka nananakit ang tao? Sinaktan kita. Anong problema mo? Para sa isang hamak na nilalang na tulad mo, ang binibining ito mismo ang kikilos, isa na yung karangalan para sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang kami ni Kuya Xu Cheng ang magkababata at magkakilala, simula pa pagkabata. Ako rin ang itinakdang magiging manugang ni Madam Lee. At higit sa lahat, ako ang magiging young madam ng Lee Group. Sa buong Lee Group, mula sa itaas hanggang sa ibaba, kung sino ang gusto kong tanggalin, tatanggalin ko. Anong tingin yan? Nagrereklamo ka? Kahit magreklamo ka, kailangan mong tanggapin yan mula sa binibining ito. Yu Qianqie, gagalawin mo ang tao ko. May pahintulot ka ba sa akin? Ang tao niya? Alam na kaya ni Kuya Xu Cheng na si Wen Ying ang babae na kasama niya sa isang gabing yun? Ni Siwa, ang anak ni Wen Yingay nasugatan sa handaan ng pamilya Lee. Para makabawi si Boss Lee sa kanya, pinapasok niya ito sa kumpanya. Dapat ay inaalagaan mo siya. Bakit mo siya pinupuntirya? Nagkataon lang pala. Sabi ko na nga ba, napakadilim ng gabi yun. At nalasing pa si Kuya Xu Cheng. Imposibleng matandaan niya kung sino ang babaeng nakasama niya. Kuya Xu Cheng! Kasi naman itong matandang babae na to, tamad man trabaho. Tinutulungan lang kitang turuan siya ng leksyon. Malinis na malinis ang sahig. Ang mga halaman, maganda ang pagkakagupit. Ang mga gamit sa mesa, maayos ang pagkakayos. Kung ito ang tinatawag mong katamaran, dapat magpatingin ka na sa mata mo. Yu Qianqie, dahil magkaibigan ang ating mga pamilya, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung patuloy ka pa rin magiging ganyan, huwag ka nang pumasok. Kuya Xu Cheng! Ako! Ang dami mo bang oras sa trabaho? Hindi ka pa ba alis? Ni Xu, tama na yan. Tara na. Tara na, tara na. Salamat sa'yo ngayon. Salamat. Si Boss Lee mukhang malamig. Pero sa totoo lang, may puso rin pala. Boss Lee! Boss Lee! Boss Lee! Nasa opisina tayo. Anong gagawin mo? Ini-inspeksyon ko lang ang trabaho. Ano ba ang iniisip mo? Ako. Maganda ang trabaho mo. Mula ngayon, ikaw na ang eksklusibong maglilinis ang opisina ko. Sa kumpanya, ako lang ang susundin mo. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. Nandun ang opisina ko. Sumama ka sa akin. Ang weird naman.
Si Boss Lee interesado sa isang cleaner? Para lang sa kanya, sinungitan niya si Yu Qianqian. Oo nga. Hindi pa namin nakita si Boss Lee na nag-alala sa kahit sino. Sa tingin niyo, baka siyang secretong kabit ni Boss Lee? Naku, tigilan niyo nga yan. Ang hilig niyo talagang mahula. Ang edad ng cleaner na yan, pwede nang maging nanay ni Boss Lee. Sa tingin ko, ayaw lang ni Boss Lee kay Yu Qianqian, kaya niya ginawa yan para lang ipahiya si Yu Qianqian. Ang dami niyo bang oras sa trabaho? Hindi ba kayo babalik sa mga pwesto niyo? Gusto niyo bang matanggal sa trabaho? Si Wen Ying na yan, ang matandang mangkukulam. Kung hahayaan ko pa siya mapakita-kita kay Xu Cheng, may mangyayaring masama balang araw. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para paalisin siya sa kumpanya. Ano? Pinaghihinala niyo pa rin si Wen Ying na siya ang babae nung gabi niyon. Ang babaeng nakasama niyo sa isang gabi. Hindi ba't mariina siyang tumanggi? At saka, Mahigit 40 na siya, may 2 pang anak. imposible naman yata yan, Boss Lee. Pinapahanap ko, kaya hanapin mo. Ang lahat ng galaw ni Wen Ying nung gabi ngayon, 6 na taon na ang nakalipas. Anong oras siya umalis sa kumpanya? Lahat ng detalye, kailangan mong imbestigahan. Opo, iimbestigahan ko na po agad. Kahit na itinanggi ni Wen Ying, pero sa tuwing nakikita ko ang 2 niyang anak, pakiramdam ko ay malapit sila sa akin. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Boss Lee. Boss Lee. Ako. Dahil niligtas niyo si Zhao Zhao noon at tinulungan niyo rin ako sa kumpanya. Ito ang pinatuyong mangga Mula sa aming probinsya. para po ito sa inyo bilang pasasalamat. Hindi! Tingnan niyo! Ay naku, sa harapan ng lahat, nilalandi niya si Boss Lee. Ang kapal naman ng mukha niya. Kahit matanda na tingnan itong cleaner, may ganda pa rin. Hindi naman siguro siya ganoon kawalang hiya para akitin si Boss Lee, di ba? Nagpapabata. Walang hiya. Tingnan niyo ang mukha ni Boss Lee. Nagbago na. Halatang galit na siya. Ang huling babaeng lumapit ng ganyan kay Boss Lee, matagal nang pinalayas niya sa Haicheng. Tayo, hintayin na lang nating paalisin siya. Pasensya na, Boss Lee. Hindi ko napag-isipan ng mabuti. Hindi ko dapat ibinigay ito sa'yo. Huwag kang magkamali. Hindi ko ibig sabihin na ayaw ko sa'yo. Winnie! Ang lakas na loob mo! Winnie! Ang murang pinatuyong prutas na ito na kinakain lang ng mga mahihirap. May gana ka pang ibigay kay Kuya Xu Cheng? At mangga pa talaga ang ibinigay mo. Alam ng buong kumpanya na allergic si Kuya Xu Cheng sa mangga. Ano ba talaga ang masamang balak mo? Paumanin. Hindi ko talaga alam na allergic ka sa mangga. Pasensya na, Boss Lee. Kakapasok mo pa lang sa kumpanya. Gumagawa ka na agad ng paraan para lumapit kay Boss Lee. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Wala po. Hindi po ganoon. Bago ka magbalak ng masama sa iba, Dapat tingnan mo munang sarili mo sa salamin. Wen Ying, itong murang pinatuyong prutas na ito, naglakas loob ka pang ibigay kay Xu Changgege? Alam mo ba, lahat ng prutas sa pamilya Li ay galing pa sa ibang bansa. Kahit anong prutas doon, ang presyo ay hindi mo man lang maiisip o mapapangarap. Naintindihan mo ba? ang prutas tulad ng babae, mas sariwa at bata, mas maganda. Itong luma, tuyo at kulubot na bagay na ito, Wen Ying, hindi mo naman siguro iniisip na may magkakagusto dyan, di ba? Paumanin po, Boss Lee. Hindi ko po napag-isipan ng mabuti. Xiu Cheng Gogo, sa tingin ko, ang empleyadong may masamang hangarin na tulad nito, mas mabuting tanggalin na lang. Ang daming empleyado ang nakatingin dito. Xiu Changgege, kung pagtatakpan mo siya, baka sa huli ang kumpanya ay magkaroon ng masamang ugali. Tama na. Bago pa ako magalit, lumayas ka na. Narinig mo yon, Wen Ying? Kuya Xu Cheng, pinapalis ka na niya. Mag-empake ka na. Ikaw ang sinasabi ko. Paano? Yu Qianqian, simula bukas, hindi ka na kailangan pumasok sa kumpanya. Kuya Xiu Cheng, ang papasok ko sa kumpanya ay si Madam Lee mismo ang nagayos. Alam mo rin naman ang intensyon niya. Talaga bang dahil sa babae niyan, lalabanan mo si Madam Lee? Yu Qianqian, ang mga bagay ko, hindi dapat pinakikialaman ng iba. Umalis ka. Wei, humanda ka sa akin. Hindi ako. Papayag na ganang na lang. Si Boss Lee, dahil lang sa isang cleaner, tinanggal niya si Yu Qianqian? Kahit matanda na, may ganda pa rin. Itong si Wen Ying, baka nga may relasyon sila ni Boss Lee? Malamang. Mas mabuti, pang maging mabait tayo sa kanya simula ngayon. Ibigay mo sa akin. Ano? Boss Lee, Hindi ba ito ang pasasalamat mo sa akin?
Masarap. Salamat. Hindi ba allergic si Boss Lee sa mangga? Bakit niya kinain o pinatuyong mangga na bigay niya? Boss Lee, baka naman sinabihan na siya. Boss Lee, hindi ba allergic ka sa mangga? Dali, iluwa mo. Ay, inom lang ako ng gamot. Mula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Ngayon lang namin nakita si Boss Lee na ganyan. Si Boss Lee, bakit ba ang bait niya sa akin? Hello, Madam Lee. Si Kuya Shucheng, para sa matandang babaeng yun. Tinanggal niya ako sa trabaho. Ay naku, matigas talagang ulo ng batang yan. Hindi ko na kaya kontrolin ang iniisip niya. Ang may pasok ka sa kumpanya, iyon na ang limitasyon ko. Ang kailangan mong paghirapan. Kung hindi mo siya mapapasaya, wala na rin akong magagawa. Madam Lee, pwede po ba kayong? Cynthia, dahil tinanggal ka ni Shucheng, huwag ka nang pumunta sa kumpanya. Kung makita ka pa niya, mas lalo lang siyang maiinis. 知能力 Sa loob ng 3 araw, kung hindi kita mapapaalis sa Haicheng, hindi na ako yu. Mga magulang, pwede niyo nanggalhin ang mga bata para maglibreng aktibidad. Sige mga magulang at mga bata, sumama kayo sa guro dito. Mama, gusto kong maging number 1. Hala! Punta tayo dun. Tara, Mama. Sabay tayong pumunta. Punta tayo doon. Dito. Tahan-tahan lang ah. Yang, Jiao, nasaan ang mga magulang niyo? Guro, sobrang busy at pagod si Mama. Mamaya pa siya makakapunta. Ah, sige, sasabayan ko kayong maghintay, okay? Yang, Jojo! Mama! Ay, pasensya na. Nahuli si Mama. Dahil nandito na ang magulang, pwede na kayong sumali sa aktibidad. Salamat, Guro. Oh, hindi ba si Waning yan? Binibining Yu. Bakit ka nandito? Ang pamilya Yu ay isa sa mga miyembro ng school board ng Lihua Elementary School. Nandito ako para inspeksyonin ang mga aktibidad ng eskwelahan. May problema ba? Sa totoo lang, ikaw at ang 2 anak sa labas na yan. Ang walang karapatang magpakita rito, di ba? Binibining Yu. Mga estudyante sila ng eskwelahang ito. Siyempre, may karapatan sila na sumali sa kompetisyon ng eskwelahan. Ang Lihua Elementary School ay para sa mga nasa mataas na lipunan para magsanay ng mga talento. Ikaw na isang simpleng janitress at ang mga anak sa labas mo sa kung sinong lalaki. Karapat dapat mang pumasok sa ganitong eskwelahan. Sige, tawagin mo ang principal. Ipapatanggal ko sila. Linisin ang pangalan ng eskwelahan para hindi masira ng 2 daga ang reputasyon ng Lihua. Boss Lee, nahanap ko na. Ang babae nung gabing yun, malaki ang posibilidad na si Wen Ying. Tingnan niyo po. Sinuri ko ulit ang CCTV ng kumpanya. Napansin kong pagkatapos ng trabaho ng lahat ng empleyado, si Wen Ying lang ang mag-isang nalilinis ng banyo. Pero kung kailan siya umalis, hindi na matukoy. Oras na para umuwi. Naglilinis pa rin ng banyo sa kumpanya. Siguro inutusan siya ng supervisor ng housekeeping. Hindi siya makatanggi. Dalhin mo rito ang supervisor na yan. Gusto kong malaman na eksaktong oras ng pag-alis ni Wen Ying nung gabing yun. Monsieur, Bawat isa ay may karapatang baguhin ang sarili nilang kapalaran. bakit naman ang anak ng isang janitor? Ay hindi pwedeng mag-aral sa magandang eskwelahan. Monsieur, naparito ka para inspeksyonin ang eskwelahan. Principal, ang Lihua Elementary School, ang pinakamahalagang proyekto ni Madam Lee. Kung hindi mo kayang pamahalaan ng maayos, huwag mo nilang pamahalaan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kung kaya mo lang pamahalaan ng maayos, paano nangyaring pati ang mga mababang uri ng lipunan ay nakapasok sa Lihua? Kung sa tingin ni Miss Yu wala silang karapatan, edi wala silang karapatan. Ipapalis ko na sila. Guardia! Wenyi, sayang lang ang 40 taon mo sa buhay. Wala akong pakialam kung sa legal na paraan ka nakapasok sa Lihua. Kung gugustuhin ko lang, kung sino ang gusto kong tanggalin, matatanggal ko. Mayaman at makapangyarihan kasi, kaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. Nung huling, nagalit ako. Nagkasakit si Bunso. At nasaktan si Mama. Ngayon, kailangan kong maging mas maunawain. Mama, umalis na tayo. Pwede namang sa ibang eskwelahan na lang si Yang Yang. Si Xiao Xiao din po. Basta kasama si Mama. Kahit saan po mag-aral si Zhao Zhao, okay lang. Yang Yang, Zhao Zhao, wala akong silbi. Hindi ko kayo mabibigyan ng magandang buhay. Pero gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Miss Yu, ano pa ba ang gusto mong gawin namin? Para lang manatili ang 2 bata dito sa Lihua? Ako naman, hindi naman ako ganoon kasama. Nakikita mo ba yung bakanteng lote? Mamaya, magkakaroon ng paligsahan sa pangtalo ng lubid doon. Basta makatagal ka hanggang dulo at matalo mo ang ibang magulang. Magiging mapagbigay ako. At hahayaan kong manatili ang 2 bastardo dito.
Aba, tingnan lang natin kung makakatapos ka pa ng buhay sa buong laro. Mama, huwag ka na pong pumunta. Masyadong mainit ang panahon. Baka ma-heat stroke ka. Hindi na po sasama si Sausaw. Mama, huwag po kayong pumayag. Masyadong mainit. Dahil napakabait ni na Yang Yang at Chow Chow, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Yang Yang, maging mabait ka. Chow Chow, maging mabait ka rin. Kaya ito ni Mama. Dito lang kayo maghintay kay Mama. Babali agad si Mama. Mga bata, kailangan ninyo mag-warm up ng maayos. Go, Mama! Dahan-dahan lang sa paggalaw. Baka ma-sprain kayo. Go, Papa! Go, Mama! Buenya, nilagyan ko ng gamot ang tubig mo na makakagulo sa tibok ng puso. Kapag nag-ehersisyo ka ng matindi, mamamatay ka bigla. Maganda ka na sa impyerno. 2 minuto na lang bago magsimula ang laro. Mangyaring maghanda ang lahat ng magulang. Magsisimula na. Anong nangyayari? Bakit may ganong katandang sumasali sa mga magulang? Sino kayang pasaway na bata yan? Pinapunta ang sariling lola para sumali sa jump rope competition. Anong lola? Narinig ko kanina. Nananay niya yon. Ewan ko ba kung anong iniisip. Mahigit 40 na, nanganak pa. Mahigit parpiti na nanganak. Paglaki ng bata, matanda na siya. Pagka-college pa lang, kailangan na niyang alagaan. Tama, hindi man lang niya inisip ang kabakanan ng bata. Oras na para magsimula ang laro. Mga magulang, mangyaring maghanda. Hala! Kalawa! Isa! Simulan! Boss Lee, dumating na siya. Boss Lee, bakit niyo po ako pinapatawag? 6 na taon ang nakalipas nang matanggal si Wen Ying. Ikaw ang napapaiwan sa kanya para maglinis ng banyo sa kumpanya. Ang tagal na po noon. Bakit di po bilang tinatanong, Boss Lee? Supervisor So, mas mabuting sabihin mo ang totoo. Kung magtatago ka ng kahit isang salita. Hindi po ako magtatago. Noong gabi yon, ako po ang nagpapaiwan kay Wen Ying para maglinis ng banyo. Kinabukasan, nang puntahan ko siya. Bilinis niya lahat ng banyo sa buong building. Kung susumahin ng oras, dapat abala siya hanggang madaling araw. Kitang-kita na madaling araw na siya umalis sa kumpanya. Pero niloko niya ako na maaga siyang alis. Bakit kaya siya nagsinungaling? Boss Lee, kahit pinagawa ko siya ng mas maraming trabaho, pero si Wen Ying, hindi rin naman siya ganun kabait. Mahilig siya mga lamang. Bago siya umalis, kinuha pa niya sa kumpanya na tinisang toilet brush. Ano? Toilet brush? Boss Lee, bakit mayroon sa labas ng opisina mo isang toilet brush? Boss Lee, 6 na taon nang nakalipas nang pumunta ako sa opisina para hanapin ka. Sa labas mismo ng opisina mo, nakita ko ang toilet brush. Ibig sabihin, ang babae nung gabing yon, Siya nga talaga. dati nang inimbestigahan. Si Wen Ying ay hindi pa kinakasal. Sa mga taong ito, wala rin siyang ibang lalaki. Ang edad ni Wen Yang at Wen Xiao ay eksaktong 5 taon. Sira. Malaking posibilidad na sila ang mga anak ko. Kung gayon, congratulations, Boss Lee! May anak ka na pala. At 2 pa agad. Ang tagal na naghihintay ng apo ni Madam Lee. Kung malalaman niya na mayroon kang kamban na lalaki at babae, siguradong matutuwa siya ng sobra. Tama ka. Ibalita mo agad ito. Sa nanay ko ang magandang balita. Napala, anong ginagawa ni Wen Ying at ng mga bata? Parent-Child Day, ngayon sa Lihua Elementary School. Siguro ay nandun sila at nakikilahok sa mga aktibidad. Tara, puntahan natin sila. Go, Mama! Go, go, go! Tatlong minuto pa lang lumipas. Kaya niyo yan, mga magulang! Ang weird. Sandali pa lang akong tumatalon. Bakit parang hindi ko na kaya? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi naman ganito. Kaya na, stangan ako. Kita mo na? Sabi ko na nga ba, matanda na. Hindi na talaga kaya. Halos isang henerasyon na ang tanda niya sa kanila. Paano niya sila matatalo? Narinig ko, nabuntis siya ng hindi kasal. Kawawa naman ang mga anak niya. Wala na nga ang ama. Ang nanay pa niya ang magpapahiya sa kanila sa Parent-Child Day. Oo nga! Yaya, Chacha, hindi susuko si Mama. Mananalo si Mama. Talagang mananalo. Mama, huwag na akong mag-aral! Pakiusap, huwag ka nang tumalon! Ayaw na rin ni Zawzaw mag-aral. Si Mama lang ang gusto ni Zawzaw. Si Mama lang. 10 minuto na lumipas. Mga magulang, kapit siya! Ano nangyayari? Bakit ang sakit ng puso ko? Mama! Bakit siya nahimatay? Alang ko na. Boss Lee, may nangyari kina Wen Ying at sa anak niya. Dahil daw kay Miss Yu. Ano? Bilisan mo, pumunta ka doon. Yu Qian-Qian, kapag may nangyari sa mag-ina, gagawin kitang miserable. Opo. Wen Ying, ito ang kapalit ng pag-agaw mo kay Kuya Xiu Cheng sa akin. Magpahinga ka na ng payapa. May nangyari sa Parent-Child Day. Kapag kumalat yan, tapos na ang liwa.
Bilisan nyo! Tawagan ng ambulansya! Prinsipo, gusto mo na bang mag-resign ng maaga? Miss Yu, buhay ang nakataya dito. Ang nanay ko at si Madam Lee ay matalik na magkaibigan. Mula pagkabata, itinuring niya ako na parang sarili niyang anak. Pasensya na, wala rin ako magagawa. Mukhang biglang atake sa puso. Kung hindi agad maagapan, huli na ang lahat. Ito! Kawawa naman ang batang ito. Wala ng ama simula pa lang ng kapanganakan. Ngayon, patay na rin ang tunay na ina. Ang dalawang batang ito, sa huli, 10 na nga lang lalaki. Oh, ma. Papa! Dalhin niyo si Yu Chanchan. Kung may mangyaring masama kina Wen Ying at sa mga anak niya, ipapabayad ko sa kanya ng buhay niya. Kuya Xiucheng! Kuya Xiucheng! Pakinggan mo naman ang paliwanag ko! Bitawan mo ako! Ako ang pinili ni Madam Lee na magiging manugang niya! Hindi mo ako pwedeng gawin ito! Kuya Xiucheng, bitawan mo ako! Patawad. Huli na ako. Boss Lee. Ito ba ang huling kislap ng buhay ko? Naghahalusisate na ba ako? Anong relasyon ng dalawang yan? Ang laki ng agwat ng edad nila. Lahat ng school official na narito ngayon, sisantuhin lahat. Isulat ang mga pangalan nila sa blacklist. Mula ngayon, sa ilalim ng Lee Group, hindi na sila kailanman tatanggapin sa anumang kumpanya. Opo. Papa, hindi naman po siguro mangyayari ang masama kina kuya at mama, di ba? Hindi. Nandito si Papa. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila. Inamin ni Papa. Si Daddy ba talaga ang daddy namin ni Kuya? Oh, Nom. Nagkulang si Daddy sa inyo. Kapag gumaling na si Mama at Kuya, uuwi na kayo kay Daddy. Babawi ako sa inyo. Okay. Ah, Nasa ligtas ng pasyente, pero kailangan pa ring obserbahan sa ospital ng ilang araw. Okay na ang matanda at ang bata. Hindi na kailangan mag-alala, Boss Lee. Salamat. anong meron sa matandang babae niyan at nababaliw si Kuya Xiucheng sa kanya? Kahit may dalawa siyang anak, hindi pa rin siya inaalintana. Hindi pwede! Kailangan kong sabihin ito kay Madam Lee. Gusto niya ng apo. Kung malalaman niyang ang anak niya, ang CEO ng Lee Group, ay handang-handang magpalaki ng anak ng iba, hindi niya palalampasin si Wen Ying. Bakit hindi pa rin tayo nakakarating? Naku, hindi naman pala muti lang ang accelerator. Apakan mo nga. Ang bagal mo magmaneho? Gusto mo bang durugin lahat ng langgam sa daan? Madam, alam kong nagmamadali kayo. Pero huwag po muna kayong magmadali. Hindi po mawawala ang mga bata. Tsaka, hindi pa nga po tayo nakakalabas ng garahe. Ay, wala akong pakialam. Sa wakas, nagkaroon ako na po. Lalaki at babae. Gusto ko silang makita agad. Magandang araw po, Lola Lee. Mabuti. Noong araw na yon, iniisip ko, sana mayroon din akong ganoong katalino at masunuring kambal na apo. Gaano kaya kaganda yon? Hoy, hindi ko inakala na magkakatotoo ang pangarap ko. Talagang pinadpala tayo ng langit. Pinadpala ang pamilya Lee. Bilisan mo. Yintik, bakit pati si Ginang Lee hindi sumasagot sa tawag? Mga mahal ko nga po, bakit kayo nasa ospital? Jinang, ito na po siguro ang silid. Chan, bakit ka rin nandito? Ginang Lee? Kakaiba. Nasaktan lang si Wen Ying at ang anak sa labas niya. Pero bakit pati si Ginang Lee ay nabalisa? At personal pa siyang pumunta sa ospital. Ginang Lee, kailangan niyo po itong ayusin. Si Kuya Xiucheng ay nalinlang ng matandang babaeng si Wen Ying at hayagan niya sinabi sa publiko na kukunin niyang buhay ko kung kumalat yan. Ang reputasyon ni Kuya Xiucheng, paano na lang? Si Wen Ying ba? Dahil lang sa nanganak siya ng dugo't laman ng pamilya Lee, ay nagsisimula ng maging walang pakundangan at maghari-harian? Sa totoo lang, dahil sa dalawang bata, gusto ko pa sana siyang tratuhin ng maayos. Pero ngayon, mukhang hindi na pwedeng manatili ang babaeng yan. Huwag kang mag-alala. Ako at ang nanay mo ay matalit na magkaibigan. Poprotektahan kita? Sigurado yan. Hindi ko hayaang si Xiucheng gumawa ng kung ano-ano. Salamat, Tita Lee. Wen Ying, akala mo ba dahil sa galihim mong paraan, maagaw mo si Kuya Xiucheng?
Mang-arap ka. Hinding-hindi si Tita Lee kakampi sa'yo. Tara na, bilisan mo. Tingnan natin ang mga bata. Dito. Anong nangyari dito? Lihim ka ng anak ko. Ngayon na nahanap na kita. Huwag ka nang umasang makakaalis pa. Ako? Wenying, balak mo bang hayaan ang mga bata na walang ama habang buhay? Ang engagement party, itinakda ko sa 1 buwan mula ngayon. Sa panahong yon, iimbitahan ko ang lahat ng prominenteng tao sa Haicheng para formal na ipahayag ang pagkakakilanlan ng 2 bata. Pero hindi ako sumasa ngayon. Madam, tingnan niyo po ito. Shuchen, naiintindihan ko. Pero bilang presidente ng Lee Group, ang pagpapakasal, ito ay isang malaking pangyayari na makakapagpagulat sa buong syudad. Gusto mo ba talagang magpakasal sa isang babaeng ganito ng edad? Na halos kasing edad mo na? Para lang pagtawanan ng lahat ng prominenteng tao. Ang pamilya Lee? Kalayaan kong magpakasal sa sinumang gusto ko. Walang sinuman ang makikialam sa akin. Iba sila. Pero ako ang nanay mo. Dahil ikaw ang nanay ko, kaya ako ito ipinapaalam sa'yo. Hinahanap ko siya sa loob ng 6 na taon. Bago ko natagpuan si Wenying, hindi ko na siya bibitawan. Sa buhay na ito, maliban sa kanya, wala akong ibang papakasalan. Ikaw? Ikaw na suwel, anak? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Yuching, Opo. Ibulik ang matandang ginang. Sige po. Ginang. Mas mabuti po, sigurong umuwi na muna kayo. Ikaw? Ikaw talaga. Li Shucheng, ako ang nanay mo. Paano mo ko nagawang ganyanin? Gusto mo bang suwayin ang utos ng langit? Madam Lee, kumalma po kayo. Sa totoo lang, sa tingin ko, itong si Wenying kahit medyo may edad na, pero base sa kanyang kilos at pananalita, mabait ang puso niya, mahinhin, at maganda rin ang hitsura. Higit sa lahat, siya ang inang batang ginoo at batang ginang. Hayaan na. Sa ugali ni Shucheng, kapag may desisyon na siya, walang makakapagpabago. Pero tungkol ito sa tagapagmana ng grupo. Hindi tayo pwedeng maging pabaya. Ganito, bago pa opisyal na ipahayag ang pagkakakilala ng 2 bata, magpa-DNA test ka. Kailangan pa rin nating makita ang mulino na DNA test report para tuluyan akong mapanatag. Opo, madam. Asikasuhin ko na po agad. Lintik na Wenying! Ginawa mo akong ganito! Humanda ka! Hindi kita patatahimikin! Padlor Lee? Anong ginagawa niya rito? DNA test? Nagdududa ba si Madam Lisa? Dugo ng 2 bata? Sakto! Parang may nagbigay ng unan sa inaantok. Wenying, patay ka na ngayon. hindi ba talaga pwedeng magpahinga ka pa ng ilang araw? Kung gusto mo lang naman, kaya kitang buhayin habang buhay. Gagawin kitang pinakamasayang may bahay ng mayaman sa buong Haicheng. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay. Tsaka, hindi naman nakakapagod man trabaho ngayon. See? Hindi pa naman opisyal ang relasyon natin. Hindi maganda kung makita tayo ng mga kasama sa trabaho. Mauna na ako. Bumaba ka na lang mamaya. May nakalimutan ka ba? Concerny, Boss Lee! Aying, bakit ka sumasakay sa kotse ni Boss Lee papasok sa trabaho? Kaya pala ang tagal. Hindi na pala nakikipag-ugnayan sa pamilya, ha? Ay, nakahanap na pala ng mayaman. Tara! Puntahan natin siya at hingan ng malaking pera. Sige. At Hawaying, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ang ganda ng aura mo ngayon? Yaga, tingnan mo! Ano to? Ang ate Wenying natin. Nakahanap na ng tunay na pag-ibig. Ate Wenying, suot mo na ang singsing. Kailan ang kasal? Huwag mong kalimutang imbitahan kami, ha? Wenying, may naghahanap sa'yo sa labas. Kuya. Ate. Pinutoy ko na ang ugnayan ko sa pamilya Wen. Bakit niyo ako hinahanap? Ano? Na yun lang nakahanap ng mayaman. Ayaw na kumilala sa atin, ha? Wenying, wala kang konsensya. Hindi ka dapat ganyan bilang tao. Ako pang wala konsensya. Oo naman. Bilangin mo nga, gaano katagal na hindi ka nagpapadala ng pera sa bahay? Yung huling beses na pinahanap mo si Boss Lee ng tao at ginalpi ako ng ganito.
Halos ikamatay ko na. Ang kuya mo at ang nanay mo, parehong masama ang kalusugan. Kaming tatlo nagpapagamot, umiinom ng gamot, nagpapacheck up. Lahat yan, kailangan ng pera, di ba? Ang perang yan, ikaw ang magbibigay. Ay, ngayong kasama mo na si Boss Lee. Siguradong binigyan kanya ng maraming pera, di ba? Hindi ka naman namin pahihirapan. Bigyan mo lang kami ng ilang milyong piso. Panggastos muna! Kapag naubos na ang pera, hahanapin ka ulit namin. Sa gitna ng araw na to, ang galing niya namang mangarap. Ikaw na maliit na puta ka. Akala mo ba, dahil nakasama mo ang mayaman, magiging reyna ka na ha? Kung hindi ka magbibigay ng pera, agad kaming pupunta kay Boss Lee para magsumbong. Sasabihin namin na nagkaanak ka ng walang asawa, na malandi ka, at nagkaroon ka ng kung ano-anong sakit. Tingnan natin kung gusto ka pa niya. Kayo ay sobra na. Boss Lee. Boss Lee. Ayon sa utos nyo, ang nangungunang event team sa buong mundo ay dumating na sa Haicheng. Ang mga bulaklak na kailangan para sa handaan ay pawanggaling sa Bulgaria, mga rosas na ipinadala sa pamamagitan ng eroplano. Tungkol naman kay Miss Wenying, ang mga alahas na isusuot niya ay gawa rin ng isang nangungunang luxury brand sa Paris na pinasadya magdamag. At kasalukuyan na itong papunta rito. Mabuti. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Sa engagement party, ayoko ng anumang pagkakamali. Naiintindihan ko po. Kanselahin mo agad ang engagement party! Li Xiucheng, tingnan mo nga ang sarili mo. Ito ba ang babaeng pinapangarap mo? Ang magaling na babae na pinagpapantasyahan mo? Si Yang Yang at Cao Zhao, hindi mo mamanak yan! Matagal ko nang sinabi na hindi magandang tao ang Wen Ying na yan. Dahil lang sa may pagkakahawig ang mga anak niya sa'yo, naglakas loob siyang magpanggap na anak ng pamilya Li. Talagang walang alam sa lugar niya. Sa isang manloloko na tulad niya, patay na patay ka pa rin. At gusto mo pa siyang pakasalan. Gusto mo pang ipamana ang buong Lee Group sa anak sa labas niya? Boss Lee, Ngayon, ano na ang gagawin natin? Anong gagawin? Kanselahin ang engagement party. Agad paalisin si Wen Ying. Pati na rin ang dalawang bastardo na yan. Palayasin sa pamilya Lee. Palayasin sa Haicheng. Huwag na huwag ko na siyang makita kailanman. Hindi ako naniniwala. Pupuntahan ko ngayon si Wen Ying. Gusto kong marinig mismo mula sa kanya. Kung hindi, hinding-hindi ako maniniwala na niloko niya ako. Ay! Sina? Hayaan mo siyang kumpirmahin mismo. Kung hindi, itong baliw sa pag-ibig na to, hindi pa rin alam kung hanggang kailan siya maloloko. Huwag na, mapatumpik-tumpik. Ibigay mo ng pera. Kung hindi, pupuntahan ko ngayon si Boss Lee. Siko, pumunta ka na ngayon at sabihin mo, tingnan natin kung maniniwala sa inyo si Boss Lee. Ano mangyayari? Bakit hindi man lang natatakot si Wen Ying? Bakit ang tapang pa niya? Papa! 6 na tao na ang nakalipas. Nagtrabaho rin si Wen Ying sa Lee Group. Baka ang dalawa niyang bastardo ay mga anak ni Boss Lee? Kung ganun nga, hindi ba tiyaman ako ng husto? Aying, sabihin mo sa akin ang totoo. Si Wen Yang at Wen Zhao, mga anak ba sila ni Boss Lee? Ano? Ang pamilya Lee ay nag-iisang anak sa loob ng 18 henerasyon. Kung ang dalawang batang yon ay talagang anak ni Boss Lee. Ang Lee Group na ito, upunta sa atin! Malapit na akong maging pinakamayaman sa Haicheng! Hindi! Hindi ko pwedeng bigyan ng problema si Li Xiucheng. Hinding-hindi dapat malaman ng kuya at hipag ko na siya ang ama ng mga bata. Mali ang hula ninyong lahat. Ang ama ng dalawang batang ito, hindi si Boss Lee. Hindi si Boss Lee ang ama ng mga bata. Ang ama ng mga bata ay isang sugarol. Marami siyang utang sa sugal sa labas. Lahat ng ipon ko, ipinambayad ko sa utang niya. Hanggang ngayon, may utang pa rin siyang milyon-milyon. Kikaw! Kaya huwag ninyo akong hanapan ng pera. Wala rin akong pera. Ano? Wen Ying! Nabalieve ka na ba? Ang sugarol na yun! Ilang taon na, hindi man lang nagpakita. Tinutulungan mo pa rin siyang bayaran ang utang niya sa sugal! Tutal, tatay siya ng 2 bata. Pwede ko ba siyang pabayaan? Baliw! Baliw na! Yung sinasabi mong lalaking ligaw, Hindi kaya yung taga-baryo natin, yung lumaki kasama mo, si Liu Erniu? Oh, siya nga. Ayago! siya ang pinakamahirap sa baryo natin. Na yon,
May utang pa sa sugal! Wenying! Natadya ka na ba ng asto ang utak mo? Ikaw na, panggastos lang! Wala na akong pera ngayon. Ay, kung may extra pera kayo, pahiram muna para makaraos ako. Kahit isang kusing! Wala! Wenying, hindi ba gusto mong putulin ang ugnayan sa amin? Sige, pinuputo na namin ang ugnayan sa'yo! Huwag kang umasa na ako ang magbabayad ng utang mo! Tara na! Uwi na tayo! Wenying, tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Talaga bang? Palagi mo akong niloloko. Ito ba ang pamilyang buong lakas kong tinulungan noon? Nang may nangyari sa akin, sila pa ang mas nagmamadaling lumayo sa akin kaysa kaninuman. Mula ngayon, para na lang ako sa sarili ko at para kina Yang Yang at Xiao Xiao. Boss Lee, bakit ka nandito? Boss Lee, Nasa kumpanya mo ito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sino ang ama? Nina, Yang Yang at Chao Chao. Ano? Li Xiucheng, ano bang pinagsasabi mo? Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Siyempre, mga anak mo sila. Paano mo ito ipapaliwanag? Wala kaugnayan sa dugo? Imposible yan. May mali sa report na yan. Ang ama ng dalawang batang ito ay hindi si Boss Lee. Wenying, alin sa mga sinabi mo ang totoo? At alin ang kasinungalingan? Hindi ka naniniwala sa akin. Li Xiuche! 6 na taon ang nakalipas. Ikaw ang nilagyan ng gamot. Ako ang ginulo. Sa mga nakaraang taon, ako lang mag-isa ang nagpalaki sa 2 anak ko. Hindi ko kailanman naisip na makikinabang sa pamilya ninyong Lee. Li Xiucheng, Pag-isipan mo mabuti. Ako ba talaga yung tipo na magpapakasal sa mayaman at gagawin ng lahat para lang doon? Si? Naniniwala ako sa'yo. Sige, magtatrabaho na ako. Somebody. Sino si Liu Erniu? Ana? Kanina sinabi ng hipag mo na magkasama kayong lumaki. Siya bang una mong pag-ibig? Si Liu Erniu ay kapitbahay ko lang. Sa mga taong ito, bukod sa'yo, wala akong ibang lalaking kinasama. Ikaw ang nagsabi niyan. Dati wala. At sa susunod, bawal din. Uy, simula ngayon, ako lang ang dapat mo magkaroon. Sige na. Magtatrabaho na ako. Boss Lee, ngayong nakausap na kayo ni Miss Wen, itong DNA report. Kailangan kong siguraduhin na siya at ang 2 bata makatayo ng matatag sa pamilya Lee. Hindi pwedeng maging malabo ang bagay na ito. Si Madam Lee, kailangan din ng paliwanag. Pumunta ka ulit sa buong Haicheng sa pinaka-autoridad na ahensya ng pagkakakilanlan para magpag-DNA test. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong subaybayan ang buong proseso. Walang dapat maging pagkakamali. Opo. ang pesting Wenying ngayon. Kahit ganito, hindi ko pa rin siya matalo. Mukhang kailangan kong mag-isip ng mas malupit na paraan para tuluyan siyang ibaon sa putik. Para hindi na siya makabangon pa. Ang modest naman! Ang layo-layo ng biyahe ko sa syudad. Walang nakuha ni sa kusing. Nabayaran pa ako ng 100 piso sa pamasahe. Nakahanap na ng mayaman, pero tinulungan pa rin ng isang pulubi. Iyan ba ang magaling mong kapatid na babae? Tama na! Tama na! Isang pamilya na mauunang puweta. Ang manas mo talaga at pinakasalan kita. Parang sinumpa ako ng 8 henerasyon. Gusto mo ng pera, di ba?
Tulungan mo akong gawin ito. Kahit magkano ang gusto nyo, ibibigay ko. Wenyi, Pagdating ng bukas, kapag nakita mismo ni Kuya Shucheng, nakikipag-ugnayan ka sa dati mong kalaguyo. hindi ako naniniwala na hindi ka pa rin niya papakasalan. Hello? Malapit na mawala ang nanay mo. Ano? Alam kong nagdasala kami ng kuya mo sa'yo noon. Pero ang nanay mo, siya pa rin ang nagtiwala at nagpalaki sa'yo. Kailangan mo siyang makita sa huling pagkakataon. Dahil padala ko na sa'yo ang address. Dalian mo, pumunta ka na dito. Dalian mo! Hello? AT. Hindi ba't sabi mo nasa ospital si nanay dahil sa malubhang sakit? Bakit nasa hotel tayo? Huwag ka na magtanong. Pumasok ka na. Anong panibagong pakanan na naman ang ginagawa ninyo? Wala na talaga akong pera ngayon. Pumasok ka muna. Pag-usapan na lang natin kapag nakita na tayo. Ayoko na. Uuwi na ako. Wesley, lumabas na ang resulta. Wala nang duda ngayon. Sina Yang Yang at Zhao Zhao ay mga tunay ninyong anak. Sinuri ko yun ang CCTV ng ospital. Si Yu Chan Chan, lihim na pumasok sa departamento ng forensic. Siguradong may ginawa siya. Ang unang resulta ng pagsusuri. Kamanga. Hindi ako niloko ni Wenying. Sina Yang Yang at Zhao Zhao kaninong anak sila. Sa pagkakataong ito, ako ang dahilan ng kanyang paghihirap. Nasaan siya ngayon? Kailangan ko siyang hingan ng tawad. Ito. Sabi ng mga taga-cleaning department, pagkatapos niyang sagutin ng tawag, nagmamadali siyang umalis. Hindi man lang siya nagpalit ng damit at umalis siya nang walang paalam. Si Wenying ay lagi masipag. Kung hindi dahil sa matinding pangangailangan, hindi siya aalis ng walang paalam. May nangyari sa kanya. Ito. Agad ako magpapadala ng tao para hanapin siya. Agad! Gamitin ang lahat ng puwersa. Hanapin siya sa buong Haicheng. Kailangan ninyo siyang mahanap para sa akin. Opo. Umalis ka! Maway, pumasok! Huwag mo akong pigilan. Kailangan ko makita si Xiuqing ngayon! Mostly, pasensya na po. Pilit po talagang pumasok si Miss Yu. Hindi ko po siya napigilan. Xiuqing! May importante akong sasabihin sa'yo. Kung hindi ka makikinig, pagsisisihan mo yan habang buhay. Lumabas muna kayo. Yu Chanchen, naalala kong sinabi ko na sa'yo. Ayokong makita ka ulit sa Haicheng. Xiuqing kuya, ginawa ko ang lahat ng to para naman sa'yo ang lahat ng to. Nang makita ko kasi, Si Wenying na may kasamang matandang lalaki. nagduda ako. Kaya nagpadala ako ng tao para imbestigahan ang probinsya niya. Ang sabi ng mga tao sa probinsya niya, may matagal na siyang kasintahan doon. Isang sugarol na nadangdalang Liu Erniu. Hanggang ngayon, magkaugnay pa rin sila. Ito ang testimonya ng kuya at hipag niya. At ng mga kapitbahay niya sa probinsya. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan mismo. Kagaganap lang ng insidente kay Aying. Tapos dumating agad si Yu Chanchan. Hindi ito aksidente. Puro lang yan, sabi-sabi. Hindi ka panipaniwala. Talagang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Mabuti na lang at handa ako. Xiuqing kuya, alam kong may sama ka ng loob sa akin at hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Paano kung ganito na lang? Sabi nga, ang nakikita ang totoo. Ngayon, si Wenying, kasama ang kanyang dating kalaguyo, nasa hotel at may ginagawang masama. Kung talagang hindi ka naniniwala, dadalhin kita ngayon para hulihin sila sa akto. Nagawa na namin ang napagkasunduan. Taninong na namin ng tao. Asahan ang bayan ay ibinawa ko ni Miss Yu. Hindi ko akalain. Ang Wenying na yan, ang mahal pala ng halaga. May pera na tayo. Ipasok na siya. Pagkatapos, pwede na kayong umalis. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Dali, dali, dali! Ate, huwag kang magalit sa akin. Sino ba naman ang nagsabi na kalabanin mo mayaman?
Para sa kanila, ang pagdurog sa'yo, parang pagdurog lang ng langgam. Tama na! Tama na! Huwag ka naman daldal! Umalis na tayo agad! Aying! Matagal ka nang hinihintay ni Kuya Erno. Ay nako! Hindi ko akalain. Ilang taon na tayong hindi nakita. Mas gumanda ka pa kay siya nung bata ka. Ang ganda ng mukha. Ang ganda ng katawan mo. Hindi ko na halos mapigilan ang sarili ko. Huwag kang magmadali. Kuya Ernyo! Darating na ako para lubusan kang sarapan. Kuya Xiucheng, mamaya pagdating natin sa hotel, malalaman mong hindi ako nagbibiro. Si Wenying, ang babaeng yan. Sobrang bait mo sa kanya, pero hindi pa rin siya marunong magpasalamat. Nakuha pa niyang gamitin ang pera mo para mag-alaga ng ibang lalaki sa labas. Hindi man lang niya tingnan ang sarili niya sa salamin. Siya. Manahimik ka. Magmaneho ka. Oh. Kuya, ayaw na ayaw ni Kuya Xiucheng sa pagtataksil. Kapag nakita niya lang na magkasama kayo ng dati mong kasintahan, katapusan mo na. Kapag nawala ka, ang pinakamalamang na maging asawa ng niyang master ng pamilya Li ay ako pa rin. Sino ka? Anong gagawin mo? Ano? Hindi mo na ba kilala si Kuya Ernyo mo? Ilang taon pa lang ang nakalipas, ha? You Ernyo! Bakit ka nandito? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako! Ang sakit-sakit! Ikaw na babaeng, walang hiya ka! Pasaway ka! Sa tingin ko, talagang kailangan mong bugbugin. Humanda ka! Mamaya, kapag nabugbog na kita, titingnan ko kung magmamakaawa ka pa sa akin na galawin ka. Kuya Xiucheng! Ngayon, hindi na ako nagkamali, di ba? Itong si Wenying, nagpapanggap na mabait. Pero sa likod ng lahat, isa lang siyang babaeng malande. Wenying! Hindi ko akalain na sa likod ng lahat, ang dami mo palang kalokohan. Matanda ka na, kaya mo pa ba yan? Hindi ganon. Hindi ganon. Xiucheng! Hindi ganon. Ano ang ipinapaliwanag mo? Ang dapat magpaliwanag ay siya! Lintik! Naglakas loob kang saktan ako! Sigilan mo! Kuya Xiucheng! Ang nadaksya sa'yo ay si Wenying. Siya ang dapat mong sisihin. Bakit ba kayo nagmamadali? Ikaw at ang kabit niya. Yu Shenxie! Talaga bang akala mo na ang mga ginagawa mo sa likod ko ay hindi ko alam? Yu Shenxie! Dahil sa matagal ng pagkakaibigan ng ating mga pamilya, Paulit-ulit kitang pinagbigyan. Pero hindi ka nagbago. Naglakas loob ka pang lihim na kumuhang mga materyales para sa DNA test. Ngayon, nagawa mo pang umupa ng tao para kidnapin si Wenying. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapalampas. Mostly, pasensya na. Nahuli kami. Kanina sa kalsada, nakita namin ang dalawang ito na may ginagawang kahina-hinala. Naramdaman naming may mali, kaya hinuli namin at tinanong. At nalaman namin na kasama nga sila ni Yu Qianqian. Mabuti. Dalhin niyong galawang yan. Isama niyo rin si Yu Qianqian. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Tingnan natin kung ang pagkidnap sa babae ni Li Xiucheng hindi magpapabulok sa kanila sa kulungan. Boss Lee! Pagkakamali! Lahat ay pagkakamali! Kami ang kanyang kapatid at hipag. Paano ko naman siya sasaktan? Boss Lee! Oo nga. Ano? Ying, dali, ipaliwanag mo kay Boss Lee. Kami lang ang tanging kamag-anak mo sa mundong ito. Hindi mo naman siguro ipapakulong ang kuya, akipag mo, di ba? Hindi mo naman siguro ipapakulong ang kuya, akipag mo, di ba? Matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa pamilya Wen. Hindi ko sila kamag-anak. Dalhin niyo siya. Tungkol naman sa kanya, hindi naman talaga siya mabuting tao. Kung hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya, ako na ang bahala. Sige po. Tulong! Ying! Ako ang kuya mong si Yu Ernyo! Tulong! Ayos ka lang ba? May ginawa ba siya sa'yo? Wala. Salamat at dumating ka sa tamang oras. Salamat.
Ang mo. Dadalhin kita sa ospital. Boss Lee, bigla akong nakakaramdam ng init sa katawan. Parang hindi ko na makontrol ang sarili ko. Pwede mo ba akong yakapin saglit? Van Ying, Boss Lee, may nakapagsabi na ba sa'yo na napakagwapo mo? ang mga gagong yun kanina. Nilagyan pa siya ng gamot. Van Ying, ikaw. Mahalik naman ako. Sige na. Isang halik lang. Madam Lee, ang asawa po ng pamilya, yun nakaluhod pa rin sa labas at ayaw umalis. Sabi niya, kung hindi niyo raw palalayain ang anak niya, puputulin na niya ang ugnayan sa inyo. Sabi ng Bodhisattva, may karma. Ano mang itinanim, siya ring aanihin. Kahit hindi ko pa lubos na matanggap si Wen Ying, pero si Yu Chan paulit-ulit na gumawa ng masama. Ngayon, nakakatanggap siya ng parusa. Tama lang yan. Hayaan mo na. Kung gusto niya putulin ang ugnayan, di bahala siya. Naintindihan ko po. Ipaparating ko po agad. Ang saya-saya sa amusement park, Papa Mama. Gusto pa ni Zhao Zhao bumalik next time. Ate, kapag nakakuha ka ulit ng sarates, papayada na tayo ni na Papa at Mama na bumalik sa amusement park. Kuya, ang sama mo! Pinapahirapan mo si Zhao Zhao! Si Zhao Zhao naman, hindi naman kasing talino ni Kuya. Kung hindi ka matahabol, habulin mo ako! Kuya, hintayin mo ako! Tingnan mo lang, bububugin kita! Sabihin mo sa kanya, umalis na siya agad. Zhao Shuchan! Ilang dekada na tayo magkaibigan! Ganyan na ba talaga kawalang awa? Kalad ka rin niyo siya palabas. Ilabas ninyo agad ang anak ko! Dahil sa ginagawa ninyo, susumpahin kayo ng langit! Tayo? Bahay nakakagulo kay Madam Lee? Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na ito ay kasalanan ni Yu Chan. Si Mama, sa harap ng madalaking isyu, ay marunong umintindi. Ma, pagkalipas ng 3 araw, ito ang engagement party namin ni Wen Ying. Sana makadalo po kayo. Hindi pa ako pumapayag sa kasal ninyo. Pero sinabi niyo noon, kahit sino pa, basta magkaanak sa akin, siya ang magiging young madam ng pamilya Lee. Ang tanyag ni Madam Lee, babawiin niyo bang sinabi niyo? Sino ba naman ang mag-aakala noon na bibigyan mo ako ng ang tanda na ng manugang na yan? Ilang taon lang ang tanda niya sa akin. Mamaya, kapag dinala ko ang manugang ko sa mga salusalo at tinanong ako ng mga tao, gaano ako kahihiya? Li Xiucheng, kung hindi ka nahihiya, ako ang nahihiya. Napakabuti ni Boss Lee. Kung magkakasama ko siya habang buhay, tiyak na magiging masaya ako. Pero ang agwat ng edad na ito, ang hirap talagang lampasan. Boss Lee, siguro wag na lang. Para sa kinabukasan ni Yang Yang at Zhao Zhao, para sa kinabukasan nila, handa akong iwan sila sa pamilya Lee. Pero kailangan ninyong mangako sa akin na pwede kong bisitahin ng mga bata anumang oras. Ayaw naming maiwalay kay Mama. Ayaw ni Zhao Zhao ng Papa. Gusto ni Zhao Zhao sumama kay Mama. Ayaw ni Zhao Zhao mahiwalay kay Mama. Ako rin, hindi ko kailangan ng pera ng pamilya Lee. Kung nasaan si Mama, doon din ako. Wen Ying, huwag mong isiping makakatakas ka sa buhay na ito. Maliban sa akin, huwag kang mag-isip na magpakasal sa iba. Ma, ang edad ni Wen Ying, mas matanda nga siya sa akin ng ilang taon. Pero siya lang ang babaeng kinikilala kong asawa habang buhay. Sina Yang Yang at Jiao Jiao Wang, Tanjing Lehijimong, tagapagmanang Klee Group. Kahit pumayag ka man o hindi, pakakasalan ko siya. Lola, ayaw kong maiwalay tayo Mama. Zhao Zhao, 6 na taon na akong walang tatay. Ayaw nang maging bata na, walang nanay si Zhao Zhao. Bagamat hindi bagay si Wen Ying kay Xiucheng, pero sa mga nakaraang taon, talagang inalagaan niya ng mabuti ang aking mga apo. At saka, si Xiucheng sa kanya. Hay, sige na nga. Matanda na rin ako. Ayoko nang magulo. Kaya, sige na lang. Aying, bakit ang putla mo? May masama ba sa pakiramdam mo? Mama! Manuga! Anong sabi mo? Buntis na naman? Congratulations, Young Master Lee. Madam Lee. Ang iyong madam ay madaling magbuntis. Hindi lang siya nabuntis, kundi triplets pa ang dinadala niya. Congratulations, Young Master Lee. Madam Lee. Ang iyong madam ay madaling magbuntis. Hindi lang siya nabuntis, kundi triplets pa ang dinadala niya. Ano? Triplets? Triplets? May Yang Yang at Zhao Zhao na tayo.
Ngayon, triplets na naman ang ipinagbubuntis. Ay naku, may 5 na akong apo. Salamat sa Diyos. Ang sumpa ng Lee family na iisang anak lang sa loob ng 18 henerasyon ay sa wakas nabasag na. Butler Lee? Po? Ihanda mo ang mga medical supplies para sa bagong panganak. Mga damit, laruan, gatas, duyan at iba pa. Lahat ay dapat ang pinakamaganda. Sige po, ma'am. Ako na ang bahala. Ang kasunduan sa pagpapakasal sa loob ng 3 araw. Gusto kong isuot yon. Dati ay particular na hinahanap. Ang pinakustumisang chongsam na Imperial Brocade ni Master Zhang. Oo nga pala. Isa pa ang pares ng birding jade na pulseras na minana ng pamilya Lee. Handa ka na rin. Ipapasa ko ito sa manugang ko sa harap ng lahat. Sige. Halika, manugang. Pirmahan mo itong kontrata. Madami, hindi ko po ito pwedeng pirmahan. Ay, kapag sinabi kong pirmahan mo, pirmahan mo! Kung sino ang magbibigay ng tagapagmana sa pamilya Lee, siya ang makakakuhang shares na nagkakahalaga ng 50 bilyong yuan. Ito ang patakaran ng pamilya Lee. Kung hindi mo ito pipirmahan, sisirain mo ang patakaran. Pirmahan mo na. Sige. Ipapaasikaso ko na agad ang proseso ng paglilipat. Doktor, siya kanina. Ano nangyari sa kanya? Oh, ang young madam kanina ay medyo na-excite lang. Naapektuhan ang kanyang pagbubuntis. Kailangan lang niyang magpahinga ng ilang panahon at magiging maayos na siya. Mabuti naman. Pero si Aying ay matanda na para manganak. Hindi ba delikado ang panganganak? Ying. Paano kung ipa-abort na lang natin ang bata? Huwag po kayong mag-alala, Yang Masuli. Ang iyong madam ay may kakaibang pangangatawan. Madali siyang manganak. Walang magiging problema sa pagbubuntis. Talaga? Pero ang kanganganak ay sa huli mapanganib pa rin, di ba? Ying. Xiu Cheng, pakiramdam ko ang batang ito ay biyaya mula sa langit para sa atin. Gusto ko siyang isilang. Ying. Salamat sa iyong paghihirap sa pagpapalaki ng ating mga anak. Sa buong buhay ko, alagang kitang mabuti. Hindi kita bibiguin. Lola, gusto ko rin yakapin ang kapatid ko. Hindi, ako muna. Ako muna. Ang ganda! Ang daming apo! Sa sobrang saya ko, hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Ma, Yang, Chow, mag-family picture tayo. Narito na kami! Handa ka ha? 2, 1, cheese! Ang tunay na pag-ibigay, hindi natatakot sa agwat ng edad at panahon. Ito ay kapag pinahahalagahan mo ako at pinahahalagahan kita, magkasama tayong maglalakbay hanggang sa pagpenda.